Alam nyo ba na sa mismong sandaling ito, sa mga bahagi ng inyong katawan na hindi nyo man lang naisip ay may milyon-milyong mapaminsalang mikrobyo na nagtatago. Hindi ko tinutukoy ang mga lugar na alam na ng lahat kundi ang mga lihim na mapanganib na sona sa inyong sariling katawan. Nagbibigay ako ng babala tungkol sa mga madidilim at mamasa-masang lugar na nasa loob ninyo araw-araw ang perpektong paraiso para sa mga mikroorganismo na maaaring sumira sa inyong kalusugan. Ang nakakatakot ay ang 5 nakamamatay na bahagi na ibabahagi ko ngayon ay ganap na nakakalimutan sa inyong pang-araw-araw na gawi sa kalinisan. Ang mga bahaging ito ay lihim na nagpapalaki ng mga mapanganib na kolonya ng bakterya, naglalabas ng mga lason direkta sa inyong daluyan ng dugo, nagpapahina sa inyong immune system, at nagpapabilis ng proseso ng pagtanda sa paraang hindi na maibabalik. At ang pinakamasama sa lahat ay wala kayong kamalay-malay sa lihim na pag-ataking ito na nangyayari mismo sa inyong katawan. Hindi kaya nagsisimula na ninyong maramdaman ang mga unang babala. Maingat kayong naliligo araw-araw at masinop na inaalagaan ang inyong panlabas na anyo, ngunit may mga kakaibang bagay pa rin nangyayari. Isang misteryosong amoy na nagmumula sa kung saang bahagi ng inyong katawan na hindi ninyo matukoy. Patuloy na pangangati at discomfort sa mga lugar na dati namang walang problema. Hindi maipaliwanag na pagkapagod kahit sapat ang inyong pahinga, di pangkaraniwang sakit ng ulo at pagbaba ng enerhiya na walang malinaw na dahilan. Ito ay hindi mga nagkataong sintomas lamang o dahil sa edad. Ito mga agarang babala na ipinapadala ng inyong katawan, isang paghingi ng tulong sa harap ng lihim na pananalakay ng bilyon-bilyong mapaminsalang mikrobyo. Ginagawa nilang mga pugad ng impeksyon ang madidilim na bahagi ng inyong katawan at mula roon ay ikinakalat nila ang lason sa buong katawan ninyo sa loob ng 24 na oras nang hindi ninyo namamalayan. Ang malupit na katotohanang malapit ko ng ibunyag ay maaring makagulat sa inyo, ngunit maaari rin itong iligtas ang inyong buhay. Ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang ganap na magbabago sa inyong relasyon sa sarili ninyong katawan, kundi maaaring maging susi upang mabawi ang nawalang kalusugan, maiwasan ang maagang pagtanda at magdagdag hindi lamang ng ilang taon, kundi mga dekada ng dekalidad na buhay. Ang mahalaga ay kumilos kayo ngayon din bago maging huli ang lahat. At ako si Dr. Victor Pascual na may higit sa 30 taong karanasan sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para lagi kayong updated sa mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa komento. Kung hindi pa kayo lubos na sumasang-ayon, mag-iwan ng numerong 0 para tulungan akong magkaroon ng mas maraming karanasan at maging mas mahusay sa susunod kong pagbabahagi. Ang una at marahil ang pinakamapanganib na bahagi, isang parang biological black hole sa gitna ng inyong katawan na ganap ninyong nakalimutan sa loob ng maraming dekada. Tinutukoy ko ang maliit na pusod na iyan, isang lugar ng kamatayan kung saan hindi ninyo namamalayan na nag-aalaga pala kayo ng isang hukbo ng mga mamamatay taong mikrobyo sa loob ng inyong katawan. Isang nakakagulat na pag-aaral na inilathala noong 2014 ang yumanig sa buong komunidad ng medisina. Nang ibunyag nito ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang pusod ng isang karaniwang tao ay naglalaman ng hanggang 67 iba't ibang uri ng bakterya at sa pinakamasamang kaso, ang bilang na ito ay maaaring umabot sa mahigit 100 iba't ibang mapaminsalang mikroorganismo. Nangangahulugan ito na sa ngayon nagdadala kayo ng isang kumpletong ekosistema ng mikrobyo sa loob ng inyong katawan. Isang madilim na mundo na puno ng mga mapanganib na nilalang na wala kayong kaalam-alam. Isipin ninyo ang nakakatakot na bagay na to. Ang inyong pusod
ay ang perpektong taguan para sa pagdami ng bakterya. Mayroon itong lahat ng kailangan ng mga mapaminsalang mikroorganismo para lumakas. Init na parang incubator, palaging mataas na halumigmig at kumpletong kadiliman at proteksyon mula sa sinag ng araw na may epektong panlinis. Ang mas malala pa dito, naiipon ang lahat ng pinakamasarap na pagkain para sa mga mikrobyo, mga patay, na selula ng balat, tira-tirang sabon, himulmul mula sa damit, pawis at sebum. Lahat ng ito ay lumilikha ng isang 24 oras na piging para sa milyon-milyong mapanganib na mikroorganismo. Ngunit simula pa lamang ito ng bangungot. Kapag ang mga nakamamatay na kolonya ng bakterya na ito ay dumami ng walang kontrol, hindi lamang sila lumilikha ng isang kasuklam-suklam na amoy. Patuloy silang nagbobomba ng mga nakamamatay na lason direkta sa inyong daluyan ng dugo na lumilikha ng isang lihim na pag-atake ng biochemical sa buong katawan ninyo. Ang mga lason na ito ay kumikilos na parang mga mapanirang bala na nagdudulot ng matindi at malawakang reaksyon ng pamamaga mula ulo hanggang paa. Sa aking nakakakilabot na talaan ng klinikal na karanasan, hanggang sa 70% ng mga matatandang pasyente na aking ginamot na dumaranas ng talamak na pagkapagod na hindi matukoy ang dahilan ay may iisang pagkakatulad. Sila ay mayroong isang lihim at patuloy na pugad ng impeksyon sa loob ng kanilang katawan, mismo sa bahagi ng pusod. Ang nakakatakot ay karamihan sa kanila ay walang kamalay-malay na sila ay nabubulok mula sa loob. Ang patuloy na estado ng pamamaga na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod. Ito ay malupit na sumisira at nagpapalala ng ilang beses sa mga nakamamatay na sakit na maaring meron na kayo tulad ng diabetes, sakit sa puso at arthritis. Ito ay parang isang lihim na maninira na sumisipsip ng lahat ng mahahalagang pinagkukunan ng enerhiya sa loob ng katawan na nagpaparamdam sa inyo na parang isang buhay na patay na nalalanta araw-araw nang hindi ninyo naiintindihan. Kung bakit, ngunit mayroon pa akong mas nakakatakot na katotohanan na dapat ibunyag sa inyo. Mula sa pananaw ng espiritual at enerhiya ng buhay ang pusod ay ang inyong unang sagradong koneksyon sa buhay. Ito ang lugar kung saan ninyo natanggap ang inyong unang sustansya mula sa inyong ina bago pa man kayo makahinga na mag-isa. Ang pagpapabaya sa bahaging ito at pagpayag na maging pugad ng sakit ay hindi lamang isang pisikal na gawa ng pagpapakasira sa sarili, kundi isang pagkilos ng pagputol ng koneksyon ng enerhiya sa inyong sariling pinagmula ng buhay. Ang magandang balita ay ang solusyon para mailigtas ang sitwasyon ay hindi kapanipaniwalang simple, ngunit kailangan itong gawin kaagad. Kumuha ng isang cotton bud, basain ito sa maligamgam na tubig na may kaunting banayad na sabon na antibacterial at pagkatapos ay dahan-dahang linisin ng lubusan ang loob ng inyong pusod gamit ang pabilog na kilos. Tandaan na ang balat sa bahaging ito ay sobrang delikado at sensitibo kaya wag na wag itong kuskusin ng malakas. Ang pinakamahalagang hakbang na nakakaligtaan ng 90% ng mga tao, pagkatapos maglinis, kailangan mong tuyuin ng lubusan ang bahaging ito gamit ang isa pang malinis na cotton bud. Dahil kung may kahit kaunting halumigmig na matitira, hindi mo namamalayan na lumilikha ka ng mga kondisyon para sa isang sakuna ng mikrobyo na maulit at mas malala pa kaysa dati. Kung makapansin ka ng masamang amoy, di pangkaraniwang pamumula ng balat o kahina-hinalang discharge, ito ay isang pulang babala. Huwag mag-atubili. Agad na humingi ng tulong medikal dahil maaring malalim na ang impeksyon at nangangailangan na ng profesional na interbensyon. Ang himala ay sa pamamagitan lamang ng 3 segundo ng simpleng gawain na ito. Araw-araw, tuwing naliligo, maaari mong ganap na baligtarin ang sitwasyon, bawiin ang nawalang enerhiya at protektahan ang iyong katawan mula sa lihim na pag-ataking ito. Sona, bilang satos. Ang likod ng tainga.
Ito ay isa sa mga pinakakagulat-gulat at kasabay nito pinakanakakatakot na natuklasan sa aking karera sa medisina. Na ang isang maliit na bahagi ng iyong tainga, hindi mas malaki sa isang barya, ay maaaring maging isang bintana ng kamatayan na nagbubunyag ng lahat tungkol sa iyong kalunos-lunos na kalagayang pangkalusugan. Ngunit ang mas malala pa ang lugar na ito ay isang direktang daanan para sa mga mikrobyo na makapasok sa pinakamahalagang bahagi ng iyong katawan. Sa madilim na tupi kung saan kumokonekta ang tainga sa ulo sa bahaging iyon na marahil ay hindi mo pa nahawakan sa buong buhay mo, isang nakakakilabot na trahedyang biochemical ang nagaganap. Dito isang napakatapang na nakalalasong timpla ang niluluto mula sa sebum. Isang malagkit na langis na patuloy na inilalabas ng balat kasama ang bilyon-bilyong nabubulok na mga patay na selula ng balat, nakalalasong alikabok mula sa maruming kapaligiran at daan-daang uri ng mga karniborong bakterya na naguunahan upang kainin ang bulok na handa na ito. Ang hindi alam ng 99% ng mga tao sa planetang ito ay ang nakamamatay na katotohanan ito na ang maliit at tila hindi nakapipinsalang bahagi sa likod ng tainga ay sa katunayan ay isang direktang koneksyon, parang pipeline ng kamatayan, sa pinakamahalagang sistema ng lymphatic at sirkulasyon ng dugo ng iyong katawan. Bawat sandali ang mga lason at mikrobyo mula sa pinagmumula ng impeksyong ito ay direktang ibinobomba sa iyong dugo, kumakalat sa buong katawan na parang isang organisadong pag-atake ng biolohikal. Kapag patuloy mong binabaliwala at pinahihintulutan ng hukbo ng mga mamamatay taong mikrobyo na ito na dumami ng walang kontrol, hindi ka lamang lumilikha ng isang kasuklam-suklam na amoy na kayang maamoy ng isang tao na ilang metro ang layo habang ikaw mismo ay walang kamalay-malay. Ang mas malala pa, sa sarili mong mga kamay, ginagawa mong isang pugon ng talamak na pamamaga ang iyong katawan. Araw-araw ang nagniningas na pamamaga ay kumakalat sinusunog ang iyong mga panloob na organo mula sa loob. Ang pinakabagong mga medikal na pananaliksik ay yumanig sa komunidad ng siyensya nang patunayan nila ang isang nakamamatay na ugnayan sa pagitan ng talamak na pamamaga sa mga hotspot tulad ng likod ng tainga at ang mabilis na pag-unlad ng mga nakamamatay na degenerative na sakit. Sakit sa puso, rheumatoid arthritis at ang pinaka-nakakatakot sa lahat, maagang paghina ng pag-iisip na humahantong sa kumpletong pagkawala ng memorya. Sa panahon ng aking masakit na mga taon ng klinikal na pagsasanay, nasaksihan ko ang daan-daang kaso ng mga pasyente na nagdurusa sa patuloy at matinding sakit ng ulo, nakakatakot na pagkahilo at malubhang pagkawala ng balanse na hindi matukoy ang dahilan sa loob ng maraming taon. Ang himala at kasabay nito ang nakakatakot ay sa pamamagitan lamang ng tamang kalinisan sa likod ng tainga, ang mga sintomas na ito ay parang mahikang nawala sa loob lamang ng ilang linggo. Ang siyentipikong dahilan sa likod ng himalang ito ay sa katunayan ay napakatakot. Ang patuloy na pamamaga sa lugar na ito ay direktang umaatake sa mga mahalagang nerbiyos at maliliit na network ng mga daluyan ng dugo sa paligid na seryosong humahadlang sa daloy ng dugo patungo sa utak at panloob na tainga, dalawang bahagi na sobrang sensitibo at mahalaga para mapanatili ang kamalayan, memorya at balanse. Ngunit meron pang mas nakakatakot at malalim na psikolohikal na aspeto na dapat kong ibabala sa inyo. Kapag sinimulan mong pabayaan at baliwalain ang ilang bahagi ng iyong katawan, hindi mo namamalayan na nagpapadala ka ng isang napakapanganib na mensahe ng pagpapakasira sa sarili. Na ang mga bahaging ito ay wala ng halaga na hindi ka karapat-dapat alagaan. Ito ang simula ng isang nakamamatay na psychological na bisyosong vicious cycle. Ang unti-unting pagpapabaya na ito ay kakalat na parang psychological na cancer. Magsisimula sa maliit na sulok
ng iyong tainga kakalat sa ibang bahagi ng katawan at sa huli ay sasakupin ang buong pananaw mo sa buhay. Bago mo pa man mamalayan, ganap mo ng pababayaan ang pangangalaga sa sarili, isusuko ang iyong mga pangarap, isusuko ang iyong pag-asa at magiging isang kahabag-habag at desperadong bersyon ng iyong sarili. Sa kabutihang palad ang paraan upang mailigtas ang sitwasyon ay sobrang simple, ngunit nangangailangan ng ganap na pagiging pare-pareho. Araw-araw habang naliligo gumamit ng malambot na tuwalya o maliit na espongha na may sapat na sabon na antibacterial upang maingat na linisin ang buong likod ng magkabilang tainga gamit ang banayad na pabilog na kilos. Tandaan na ang balat dito ay sobrang nipis at sensitibo kaya wag na wag itong kuskusin ng malakas. Ang mahalagang hakbang na nakasalalay sa buhay at kamatayan na nakakaligtaan ng karamihan. Pagkatapos maglinis, tuyuin ng lubusan ng lugar na ito gamit ang isang malinis at tuyong tuwalya. Bigyang pansin lalo na ang maliliit na tupi kung saan maaaring magtago ang halumigmig at lumikha ng mga kondisyon para maulit ang sakuna. Kung mahaba ang iyong buhok, itaas ito upang natural na matuyo ng lubusan ang lugar na ito dahil kung may kahit kaunting halumigmig na matitira, maaaring masayang lang ang lahat ng iyong pagsisikap. Ngayon, dumako tayo sa zona bilang 3 ang kilikili. Kung iniisip ninyo na ang kilikili ay isang lugar lamang kung saan naiipon ang pawis, nagkakamali kayo ng malaki. Ito ay isa sa mga pinakakagulat-gulat na natuklasan sa aking karera sa medisina. Ang kilikili ay hindi isang walang kugwentang bahagi, kundi isang mahalagang istasyon ng pagsasala, ang pinakamahalagang command headquarters sa buong sistema ng depensa ng inyong katawan. At kapag hinayaan ninyong maging pugad ito ng sakit, sinisira ninyo mismo ang huling panangga na nagpoprotekta sa inyong buhay. Nakatago sa kailaliman ng kilikili ay isang napakahalagang network ng mga lymph node. Sila ang mga unang bantay na may tungkuling salain at alisin ang lahat ng mapanganib na lason na nagmumula sa buong itaas na bahagi ng inyong katawan. Kapag pinabayaan ninyo ang nakamamatay na bahaging ito, hindi lamang kayo lumilikha ng masamang amoy na nagiging dahilan upang iwasan kayo ng ibang tao, kundi araw-araw ninyong pinaparalisa ang inyong buong immune system, ang tanging depensa ninyo laban sa sakit, pagtanda at kamatayan. Ang nakakatakot ay ang kapaligiran sa kilikili ay isang perpektong paraiso para sa mabilis na pagdami ng mga mamamatay taong mikrobyo. Patuloy na init na parang incubator di pangkaraniwang mataas na halumigmig at lalo na ang pagkakaroon ng mga apocrine gland, mga espesyal na pabrika na gumagawa ng isang partikular na uri ng pawis na puno ng protina at dekalidad na sustansya. Ito ang masaganang handa na inaasam-asam ng bilyon-bilyong mapanganib na mikrobyo. Hindi lamang nila basta-basta kinakain ng mga proteinang ito. Sa kasuklam-suklam na proseso ng pagtunaw na ito, naglalabas sila ng isang serye ng mga nakalalasong kemikal. Hindi lamang ito lumilikha ng kilalang nakasusuklam na amoy na alam ng lahat, kundi pati na rin ng mga hindi nakikitang lason na libu-libong beses na mas mapanganib. Ang hindi alam ng 99% ng populasyon ay kapag ang hukbo ng mga mikrobyo na ito ay dumami ng walang kontrol, maari silang magdulot ng isang tahimik at patuloy na impeksyon na tinatawag na subclinical infection. Ito ang pinakanakakatakot na uri ng lihim na impeksyon. Hindi ito sapat na malakas upang magdulot ng malinaw na sintomas kaagad, ngunit sapat na nakalalason upang araw-araw na mag-overload at sirain ang inyong mahahalagang lymph node. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pag-ataking ito ay ganap na uubusin ng inyong immune system na gagawin kayong isang madaling target para sa lahat ng mapanganib na sakit na dati madaling nalalabanan ng inyong katawan. Sa panahon ng aking masakit na mga taon ng klinikal na pagsasanay, nasaksihan ko ang daan-daang kaso
ng mga pasyente na patuloy na inaatake ng sipon pamamaga ng lalamunan at mga impeksyon sa respiratoryo na para bang ang kanilang immune system ay ganap ng sumuko. Sila ay namumuhay sa isang kalagayan ng nakakatakot na talamak na pagkapagod at maging ang kanilang sistema ng panunaw ay malubhang nagugulo. Ngunit nang sila ay magsimulang magkaroon ng tamang kalinisan sa kilikili kasabay ng simpleng lymphatic drainage stimulation therapy, isang himala ang nangyari. Lahat ng mga sintomas na ito ay parang mahikang nawala sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit mayroon pang mas nakakatakot na aspeto, ang malupit na psikolohikal at sosyal na epekto na mapanganib na minamaliit ng karamihan. Kapag ang mga tao ay nagsimulang mahiya at umurong dahil sa kanilang kasuklam-suklam na amoy sa katawan, isang proseso ng psikolohikal na pagpapakasira sa sarili ang nagsisimula. Inilalayo nila ang kanilang sarili sa lipunan. Iniiwasan ang pakikipagkita sa mga kaibigan, tumitigil sa pagsali sa mga aktibidad ng pampalakasan at tinatalikuran ang mga libangan na dati nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ang sosyal na paghihiwalay na ito ay hindi lamang isang malungkot na bagay. Ito ay isang mabagal na paghatol ng kamatayan. Kamakailan natuklasan ng mga medikal na pag-aaral ang isang nakakatakot na ugnayan sa pagitan ng sosyal na paghihiwalay at ang mabilis na paghina ng pag-iisip, malubhang depresyon at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang pag-ikli ng buhay ng mga matatanda. Sa madaling salita, ang pagpapabaya sa iyong kilikili ay hindi lamang pumapatay sa iyo sa pisikal na paraan, kundi pati na rin sa mental at sosyal na paraan. Sa kabutihang palad ang paraan upang mailigtas ang sitwasyon ay hindi lamang simple, kundi may milagrosong epekto kung gagawin ng tama. Hindi ito basta paglalagay lamang ng ordinaryong sabon. Kailangan mong gumamit ng isang banayad at espesyal na sabon na antibacterial at ang pinakamahalaga, isang espesyal na teknik sa pagmamasahe. Habang naglalagay ng sabon, masahihin ng dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy mula sa ibabang bahagi ng kilikili pataas patungo sa direksyon ng mahalagang lymph node. Ang milagrosong masahe na ito sa loob ng 30 segundo sa bawat kilikili ay malakas na nagpapasigla sa lymphatic drainage system na nagpapahintulot sa iyong katawan na alisin ang mga lason ng ilang beses na mas epektibo kaysa normal. Ito ang sikreto na ginagamit ng mga eksperto sa massage therapy sa loob ng maraming dekada upang buhayin ang immune system pagkatapos banlawan ng lubusan ang mahalagang hakbang na nakasalalay sa buhay at kamatayan ay ang tuyuin ng lubusan ang buong lugar na ito. Panghuli, isaalang-alang ang paggamit ng isang espesyal na natural na deodorant. Ang uri na hindi ganap na bumabara sa mga butas ng balat na nagpapahintulot sa iyong katawan na ipagpatuloy ang mahalagang natural na proseso ng pag-detox. Dahil ang ganap na pagharang sa proseso ng pagpapawis ay katumbas ng pagpigil sa iyong katawan na alisin ang mga lason, isa pang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng karamihan. Oo. Ika-4 na sona ang singit. Ito ang pinakamapanganib at pinakamahalagang bahagi na dapat kong ibabala sa inyo. Ang mahalagang sangandaan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng itaas at ibabang bahagi ng katawan. Ang lugar kung saan natutukoy ang lahat ng iyong lakas, sigla at kakayahang gumalaw. Ang singit ay hindi isang ordinaryong lugar kundi ang pinakamataas na command headquarters kung saan nagtitipon ang buong network ng mga daluyan ng dugo na nagpapanatili ng buhay ang pinakamahalagang lymph node at ang komplikadong sistema ng nerbiyos na kumukontrol sa lahat ng iyong paggalaw. Kapag ang lugar na ito ay nalason, ang buong imperyo ng iyong katawan ay babagsak. Ang nakakatakot ay ang nakamamatay na bahaging ito ay partikular na madaling atakihin sa mga matatanda. Sa paglipas ng panahon, ang mga natural na tupi ng balat dito ay lumalalim na bumubuo ng perpektong madidilim na mga lagusan sa ilalim ng lupa
Isang lugar na patuloy na mamasa-masa at hindi kailanman nasisikatan ng araw, kung saan ang halumigmig at mga pathogen ay maaring mag-ipon at dumami nang hindi mo namamalayan. Kapag patuloy mong pinabayaan at binabalewala ang mahalagang bahaging ito sa sarili mong mga kamay, binubuksan mo ang pinto sa isang nakakatakot na multilayered na medikal na sakuna. Ang mga mapanganib na parasitikong fungi ay nagsisimulang sumalakay at sakupin ang teritoryo. Ang mga hukbo ng mamamatay taong mikrobyo ay nagsisimulang magtayo ng kanilang permanenteng base. Ang talamak na pamamaga ay nagsisimulang kumalat na parang apoy. Lahat ng ito ay hindi lamang nagdudulot ng patuloy na pangangati, paghabdi at discomfort, kundi lumilikha rin ng isang nakamamatay na domino effect na nakakaapekto sa iyong buong kakayahang gumalaw at kalayaan. Ito ang nakakatakot na sikreto na hindi napagtatanto ng karamihan. Kapag may patuloy na discomfort sa singit, hindi mo namamalayan na inaayos at binabago ng iyong katawan ang iyong postura sa paglalakad upang maiwasan ang sakit. Ang tila maliit na pagbabagong ito ay magdudulot ng isang nakakatakot na mapanirang chain reaction. Hindi normal na presyon sa gulugod na magdudulot ng talamak na sakit sa likod, pagkawala ng balanse na magdudulot ng malubhang problema sa balakang, at sa huli ay pinsala sa tuhod na lumilikha ng isang masakit na siklo na araw-araw ay nag-aalis ng iyong kakayahang malayang gumalaw. Ang pinakabagong mga medikal na pananaliksik sa larangan ng geriatrics ay nagpakita ng mga nakakagulat na numero. Ang mga taong may talamak na impeksyon sa singit ay nauuwi sa isang kalunos-lunos na 40% pagbaba ng pisikal na aktibidad kumpara sa normal. Ang numerong ito ay hindi lamang isang tuyong estadistika. Ito ay isang mabagal na paghatol ng kamatayan sa iyong kalayaan at dignidad. Ang pagbaba ng pisikal na aktibidad na ito ay magpapagana ng isang organisadong proseso ng pagkasira. Mabilis na pagkawala ng mas ng kalamnan, malubhang pagbaba ng density ng buto na nagpapataas ng panganib ng bali, at ang pinakanakakatakot ang biglaang pagtaas ng panganib ng pagkahulog, ang pangunahing dahilan kung bakit nawawalan ng kakayahang mamuhay ng mag-isa ang isang matanda. Isang pagkahulog lamang ay maaring magwakas sa lahat ng iyong pinahahalagahan. Kalayaan, dignidad at ang karapatang magpasya para sa iyong sariling buhay. Ngunit mayroong isang mas malalim at misteryosong aspeto na madalas naganap na nakakaligtaan ng kanluraning medisina. Sa pananaw ng libu-libong taong tradisyonal na medisina at mga sagradong sistema ng pagpapagaling, ang singit ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang energy gate ng katawan ng tao. Dito matatagpuan ang mga mahalagang meridian, mga sangandaan ng enerhiya ng buhay na kumokontrol sa daloy ng ki at sigla sa buong katawan. Kapag ang sagradong lugar na ito ay nadumihan at nalason, hindi lamang ang sistema ng sirkulasyon ng dugo ang malubhang nababarahan, kundi pati na rin ang daloy ng buong enerhiya ng buhay ay nahahadlangan at hindi dumadaloy. Ang resulta ay pakiramdam mo ay pagod, nawawalan ng sigla, nawawalan ng motibasyon, at unti-unting nagiging isang sirang bersyon ng iyong sarili. Ito ay hindi lamang isang mistikal na teorya. Ang modernong siyentipikong pananaliksik ay nagsisimula ng patunayan ang malapit na ugnayan sa pagitan ng kalinisan sa mga lugar na ito at ang pangkalahatang antas ng enerhiya at kalusugan ng isip ng isang tao. Ang pangangalaga at pagprotekta sa mahalagang bahaging ito ay nangangailangan ng napakaingat at espesyal na atensyon dahil sa sobrang sensitibo at komplikadong katangian nito. Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang gumamit ng kahit anong sabon. Kailangan mong gumamit ng sabon na may perpektong balancing pH upang hindi masira ang natural na ekosistema ng mga kapaki-pakinabang na mikrobyo. Ang mga maliliit na kaibigan na tahimik na nagpoprotekta sa iyo mula sa mas mapanganib na mga pathogen. Sa proseso ng pagligo, kailangan mong magbigay ng espesyal at masusing pansin sa bawat maliit na tupi ng balat na dahan-dahan, ngunit masinsinang nililinis ang bawat madilim na sulok
kung saan maaaring magtago ang mga mikrobyo. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng pasensya at pag-iingat na katulad ng sa isang microsurgery. Ang hakbang na nakasalalay sa buhay at kamatayan kung saan karamihan ay nagkakamali ng malaki. Pagkatapos maligo, kailangan mong tuyuin ng lubusan at ganap ang buong lugar na ito gamit ang isang malinis at tuyong tuwalya. Pinakamainam kung ito ay isang tuwalya na eksklusibong ginagamit para sa lugar na ito upang maiwasan ang cross-contamination mula sa ibang bahagi ng katawan. Kung ikaw ay madaling mairita o may tendensiyang maging sobrang mamasa-masa ang kaunting dekalidad na natural at antifungal na talcum powder, ay magiging iyong pinakamakapangyarihang sandata sa proteksyon na nagpapanatili ng pinakamainam na pagkatuyo at lumilikha ng isang hindi nakikitang panangga laban sa pagsalakay ng mga pathogen sa buong araw. Nakarating na tayo sa huli. At marahil ang pinakamahalagang mapanganib na bahagi ang iyong mga paa. Hindi lamang ito mga piraso ng laman sa dulo ng iyong katawan, kundi ang sagradong pundasyon ng lahat ng iyong kalayaan, dignidad at kasarinlan. Ang iyong mga paa ay matapat na naglingkod sa iyo sa loob ng maraming dekada. Dinala ka sa libu-libong kilometro. Tiniis ang iyong bigat araw at gabi umangkop sa lahat ng uri ng lupain at pinahintulutan kang malayang tuklasin ang mundo sa paligid mo. Ngunit ito rin ang pinakamalaking trahedya. Ang mga pinakamatapat na kaibigang ito ay madalas na nagiging pinakamalupit na biktima ng pagpapabaya sa iyong katawan. Lalo na kapag tumatanda na at nagiging mas mahirap yumuko upang alagaan sila, pinipili ng karamihan na ganap na baliwalain sila. Isang desisyon na babayaran nila ng kanilang sariling kalayaan. Hindi kaya nagsisimula na ninyong maramdaman ang mga unang babala? Ang paglalakad ay hindi na gaanong magaan at tiyak tulad ng dati. Bawat hakbang ay mabigat, hindi matatag, at kulang sa kapanatagan. Ang pagsusuot ng sapatos, isang simpleng gawain na dati hindi mo kailangang isipin, ngayon ay isang masakit at hindi komportableng pagsubok. Karamihan sa mga tao ay sinisisi lamang ito sa natural na proseso ng pagtanda, ngunit ito ang nakamamatay na pagkakamali. Batay sa aking higit sa 30 taong klinikal na karanasan, maaari kong tiyakin ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang 80% ng mga problema sa paggalaw na nararanasan ng mga matatanda ay maaaring ganap na maiwasan o baligtarin kung alam lamang nila ang tamang paraan ng pangangalaga sa paa mula sa simula. Ngunit sa halip sila mismo ang humuhukay ng kanilang libingan para sa kanilang kasarinlan. Mula sa purong medikal na pananaw ang pagpapabaya sa mga paa ay hindi lamang mapanganib, ito ay isang mabagal na pagpapakamatay. Ang nakakatakot na pag-iipon ng makapal na patong ng patay na balat na parang baluti, ang patuloy na pagkakaroon ng nakalalasong halumigmig sa pagitan ng mga daliri ng paa na nagdudulot ng impeksyon, maling paggupit ng kuko, ang mga tila. Maliit na bagay na ito ay lihim na lumilikha ng perpektong biolohikal na kapaligiran, hindi lamang para sa mabilis na pagdami ng mga parasitikong punggi at mamamatay taong mikrobyo, kundi pati na rin para sa kanilang direktang pagpasok sa iyong sistema ng sirkulasyon ng dugo. Ang nakakatakot ay kapag ang mga nakamamatay na pathogen na ito ay nakapasok na sa dugo, maaari silang magdulot ng sobrang mapanganib at mahirap gamutin na systemic na impeksyon, lalo na sa mga matatanda kung saan ang sirkulasyon ng dugo sa mga paa at kamay ay malubhang humina. Hindi ito mga bihirang sakit. Ito ay isang trahedya na nangyayari araw-araw sa mga ospital sa buong mundo. Ang pinakabagong mga medikal na pag-aaral ay nagpakita ng mga nakakagulat at nakakatakot na numero. Ang mga matatanda na nagpapabaya sa pangangalaga ng kanilang paa ay may 3 beses na mas mataas na panganib na mahulog kaysa sa karaniwan.
5 beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng mga sugat na hindi gumagaling. At ang pinakanakakatakot sa lahat, ang posibilidad na ganap na mawalan ng kakayahang gumalaw at kalayaan ay tumataas ng malaki. Hindi lamang ito mga malamig na estadistika. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa iyong kinabukasan. Kapag ang balat ng iyong paa ay nagsimulang magbitak na parang tuyong lupa o bumuo ng isang makapal na patong ng kalyo na parang bato, huwag isipin na ito ay isang hindi mahalagang problema sa itsura lamang. Ang mga tila hindi nakapipinsalang pagbabagong ito ay araw-araw na humihigpit at humaharang sa daloy ng dugo na nagbibigay buhay sa iyong mga nerve ending at tissue ng selula. Kapag isinama sa isang lihim na impeksyon ng fungus, isang hindi nakikitang maninira na hindi alam ng karamihan na umiiral, maaari silang lumikha ng isang domino effect na sumisira sa iyong buong sistema ng sirkulasyon. Ngunit may isang malalim na katotohanan na halos walang sino man sa komunidad ng medisina ang bumabanggit na sa tingin ko ay pinakamahalaga. Ang pag-aalaga sa iyong mga paa ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga problema sa sakit, kundi tungkol sa pagpapanatili ng isang sagradong koneksyon sa pagitan mo at ng mundo sa paligid mo. Ang malusog at maayos na mga paa ay magpapanatili ng milyon-milyong maliliit na hibla ng nerbiyos na aktibo at sensitibo. Ito ay napakahalaga para mapanatili ang perpektong balanse, tumpak na maramdaman, ang bawat pagbabago sa lupa sa ilalim ng iyong paa at kumilos ng may ganap na kumpiyansa. Ang pagiging sensitibo ng nerbiyos na ito, ang iyong una at pinakamahalagang linya ng depensa laban sa mga nakamamatay na pagkadapa at pagkahulog. Kapag nawala ang pagiging sensitibo na ito, ikaw ay magiging bulag sa iyong mga pandama, hindi makakaramdam ng panganib at magiging isang madaling biktima ng malubhang aksidente. Hindi ko malilimutan ang isang pasyente na ganap na nagpabago ng aking pananaw sa kahalagahan ng pangangalaga sa paa. Isang 73 taong gulang na lalaki na naging bilanggo sa kanyang sariling tahanan dahil sa sobrang hiya sa kasuklam-suklam na amoy ng kanyang mga paa at sa hindi matiis na sakit tuwing gumagalaw, ganap niyang itinigil ang paglabas ng bahay sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang buhay ay naging isang maliit na impyerno. Ngunit nang isagawa niya ang isang simple, ngunit tuloy-tuloy na gawi sa pangangalaga sa paa, isang himala ang nangyari. Hindi lamang ganap na nawala ang masamang amoy, kundi nabawi rin niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang kumpiyansa at dignidad bilang isang tao. Sa kanyang follow-up na konsultasyon, umiiyak siyang sinabi sa akin na kaya na niyang maglakad nang may kumpiyansa papunta sa palengke, makita ang kanyang mga minamahal na apo, at ang pinakamahalaga pakiramdam niya ay muli siyang naging isang makabuluhang bahagi ng mundong ito. Ang tamang teknik sa pangangalaga sa paa ay nangangailangan ng ganap na pasensya at masusing atensyon na parang isang sagradong ritual, palaging gumamit ng maligamgam na tubig. Huwag kailanman gumamit ng mainit na tubig dahil ang sobrang taas na temperatura ay nagpapatuyo sa balat at nagpapalala ng problema. Gumamit ng dekalidad at banayad na sabon at maglaan ng oras upang linisin ng malalim ang pagitan ng mga daliri, paligid ng bawat kuko, at lalo na ang sakong kung saan pinakamaraming patay na selula ang naiipon. Ang proseso ng banayad na paghawak at pagmamasahe na ito ay hindi lamang paglilinis kundi isang mahusay na therapy sa pagpapagaling na malakas na nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo at tumutulong na mapanatili ang mahalagang pagiging sensitibo ng mga nerbiyos. Pagkatapos banlawan ng lubusan ng pagpapatuyo ay nagiging isang mahalagang hakbang na nakasalalay sa buhay at kamatayan. Lalo na ang makipot na espasyo sa pagitan ng mga daliri kung saan ang patuloy na halumigmig ay ang pinakabukas at mapanganib na imbitasyon para sa mga parasitikong fungi. Gamit ang isang malinis at ganap na tuyong tuwalya,
Mas mabuti kung eksklusibo para sa pangangalaga sa paa upang maiwasan ang cross-contamination, dahan-dahan at masinsinang punasan ang pagitan ng bawat daliri. Pagkatapos nito, maglagay ng dekalidad na moisturizing cream sa sakong at talampakan upang magbigay ng sustansya sa balat, ngunit wag na wag itong ilagay sa pagitan ng mga daliri dahil ang sobrang halumigmig ay maaaring lumikha ng perpektong kapaligiran para sa paglaki ng fungi. Kung mayroon kang matigas na kalyo, gumamit ng dekalidad at banayad na bato pumistone nang may pasensya at regular sa halip na subukang tanggalin lahat sa isang beses. Ang padalos-dalos na pagkilos ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa balat. Ang mga kuko ay dapat gupitin ng tuwid at hindi masyadong maikli upang maiwasan ang panganib ng ingrown toenails, isang komplikasyon na maaaring humantong sa malubhang impeksyon. Minamahal ko mga kaibigan, sama-sama nating sinuri ang 5 nakamamatay na bahagi na maaaring lihim na sumisira sa inyong kalusugan at nagpapaikli ng inyong buhay. Ang mga kaalamang ito ay hindi lamang impormasyon. Ito ang mga gintong susi na magbibigay daan sa inyo na mabawi ang ganap na kontrol sa inyong katawan at kinabukasan. Kung ang video na ito ay nagbukas ng isang bagong pananaw sa kalusugan, para sa inyo pindutin ang like button upang tulungan ang algorithm na ibahagi ang impormasyong ito na nakapagliligtas ng buhay sa mas maraming taong nangangailangan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng Araw-Araw na Kalusugan at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na revolusyonaryong sikreto sa kalusugan na mula sa aking 30 taong karanasan sa medical na pananaliksik. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Minsan ang isang maliit na pagbabahagi ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao at magbago sa kanilang buong pamilya. Ipaalam sa akin sa comment section kung aling bahagi mula 1 hanggang 5 ang uunahin ninyo. Ang inyong pakikilahok ay hindi lamang makakatulong sa pag-unlad ng channel, kundi magiging isang malaking motibasyon para sa akin na patuloy na magbahagi ng mahalagang kaalaman. Tandaan ang inyong kalusugan, ang inyong pinakamahalagang yaman, at may karapatan kayong magkaroon ng ganap na kontrol dito. Bawat araw na inilalapat ninyo ang kaalamang ito ay isang pamumuhunan para sa inyong sariling magandang kinabukasan. Naway kayo at ang inyong pamilya ay laging pagpalain ng masaganang kalusugan at saganang enerhiya upang mabuhay ng matagal kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video kasama ang iba pang mga espesyal na sikreto sa kalusugan